Bumiyay si Charlene papuntang Paracale at hiniling sa may kapal na sana maantay siya ni Raymond na sana siya dapat ang nasa tabi ng asawa at nag-aalaga, hindi itong si Divina. Nakarating si Charlene sa Paracale at kasalukuyang nakatulog na rin si Raymond sa gamot na pampatulog na pinainom ni Divina. Handa na rin si Divina na samantalahin ang gabi para mapasa kanya itong si Raymond. At habang hinahalikan niya ito ay pangalan ni Charlene ang lumalabas sa bibig ni Raymond. Tamang-tama na rin na dumating si Charlene pero wala na si Divina sa tabi ni Raymond na parang ahas kanina na nakalingkis dito sa kanyang asawa. Hindi nagpasalamat si Charlene dito sa kay Divina bagkus galit na pinalabas itong babae. Habang si Divina lumabas nga pero masaya sa mga halik at hindi siya nagmamadali basta unti-untiin niyang paibigin si Raymond ulit. Samantala pagkagising ni Raymond ay gulat na si Charlene ang katabi na imbes matuwa ay parang galit kung bakit bumiyay si Charlene nang napakalayo at baka dumagdag pa sa problema nila. Agad namang hinanap ni Raymond si Divina at kailangan pa nilang umalis umano para puntahan ang mga kamiting nilang Hapones. Habang si Charlene naman ay nasaktan sa mga inaasal at inaasta ni Raymond na parabang siya pa ang may sala. Nang pagpapaalis ni Charlene sa kay Divina dito sa kwarto niya. Samantala, nakalabas sila, Princess at Xavier sa pagkatrap sa bodega. At paglabas nila ni Onse sa city jail ay nakasulubong itong si Lailani at saka ang kanyang tatay Dado. Alalang-alala itong si Lailani para sa anak pero pinanatag ni Princess na o kaya itong si Xavier. Pero gulat itong si Lailani nang nalamang mag-18 pa lang pala itong si Princess. Agad inutusan ni Dado si Princess na sundan si Onse para magkuha ng taxi na alam ni Dado may pagdududa na si Lailani at hindi nga siya nagkamali dahil nagtanong na si Lope nang nakulong siya ay magna 19 years ago ay iyon rin ang pagkamatay ng anak ni Lope at Dado kaya iniwanan siya ni Lope. Kaya nagtatanong si Lailani kung paano naging anak nila Dado at Lope itong si Princess. Nainis si Dado sa paghalongkat ni Lailani sa buhay niya. Samantala, binisita ni Lailani si Xavier at laking tuwa na hinarap siya ng kanyang anak na gusto rin malaman ni Xavier ang katotohanan tungkol sa pagpatay ng kanyang mami dito sa kanyang daddy. Ayon kay Lope, mahal niya ang daddy ni Xavier pero laging nananakit sa kanya hanggang paulit-ulit at pati na rin si Xavier ay gusto niya ring saktan. Saad ni Lope, hindi niya na kayang ibalik ang nakaraan at nandito siya ngayon para sa anak na may trabaho na rin kahit janitress lang ay marangal na trabaho para suportahan ang kanyang anak paglabas ng kulungan. Alam ni Xavier na nagsasabi ng totoo ang mama niya at labis ang tuwa ni Lailani nang tinawag siyang mama ni Xavier. Nalaking pasalamat ni Lailani na naliwanagan ni Princess ang pag-iisip ng kanyang anak. Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa Prinsesa ng City Jail.